Pagkatapos po na umamin si Engineer Henry Alcantara at Engineer Hernandez, okay, na kapwa district or mag-among engineer dyan sa lalawigan ng Bulacan, na sila mismo ang nagdi-deliver ng daan-daang milyon or bilyon sa hotel at sa bahay ni Congressman Saldico, na isa ring kontraktor at chairman dati ng Appropriation Committee ng Kongreso na gumagawa ng budget. Ang tanong ngayon, nating lahat ng mga Pilipino na may-ari ng perang ito na pinaparte-parte nila sa sunod-sunod na nakaraang taon, sino ang boss ni Congressman Saldico? Importante yung malaman natin yon. Sa akin po kasing opinyon at paniniwala, hindi magagawa ni Saldico mag-isa itong operation ito. Nautusan ng maraming district engineer at mga taga-DPWS para magkaroon ng ganyang project na talagang pinagkakitaan nila. Kasi yun hong pahayag ni Alcantara at Hernandez, lalo na po yung Alcantara na madalas nagdi-deny pero umami na at sinumpa ang salaysay pa ang kanyang pagdidiin kay Congressman Saldico ay napakabigat na akusasyon at yan po'y hindi magagawa kung yan ay inuutos lang or walang katotohanan. Kasi yung ebidensya, yung volume ng pera na kanilang dinadala. Ano ang sabi ni Hernandez? 7 ban na punong-puno ng milyon-milyon o pera na umabot daw ng bilyon ang kanilang idiniliver doon sa parking lot ng isang hotel sa The Port. At yung iba ay dinala nila mismo sa bahay ni Saldico diyan sa Valle Verde, Pasig City. Kasi yung Valle Verde, dalawa yan. Merong portion na sakop ng Quezon City, meron naman Pasig, pero diyan daw sa Valle Verde. So, ang tinding testimonya yan. At yung pera na nakalagay daw po sa malalaking mga kahon, ang bawat isang kahon ay 50 million ang laman. Kanong karaming pera ng taong bayan kanilang pinag-interesan. Isipin mo, 7 ban. Convoy yung 7 ban na naglalaman ng pera ng bayan, i-deliver sa hotel at bahay ni Congressman Saldico. So again, hindi magiging chairman ng Committee on Appropriation si Saldico na mag-isa kung hindi yan ay ini-appoint ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kasi sa Kongreso po, hindi ang paglalagay ng chairman ng komite ina-approvean sa plenaryo. Hindi ka magiging chairman ng komite kung hindi ka kaalyado ng liderato ng Kongreso. Kung yung magugunita, sinabi na po ng Diskaya na yung kanilang mga, Diskaya ito yung kanilang idinideliver na pera sa mga politiko ay 25% hanggang 30%. At sinasabing para daw dun sa mga boss nila. Yung nagsasabing para sa mga boss nila, yun ang inutusan. Akunin yung pera. Na ang sabi doon, malinaw naka-record sa Senado, sabi ng Diskaya family, ay para daw kay Saldico at sa Speaker of the House. Wow! Matindi yun. So kailangan po talaga na humarap si Saldico, bumalik ng Pilipinas. Halos tapos na yung 10 days na ibinigay ni Speaker D na siya ay bumalik dito. At kung hindi merong sanction, dapat siyang humarap sa hearing at kanyang aminin, ituro kung sino ang kanyang boss o pinaka-mastermind. Hindi po pwedeng sabihin ang mastermind dito ay chairman ng Committee on Appropriation lang. Marami po ang sasabit dito. Maraming malalaking pangalan ang sasabit dito pag umamin at kumanta si Saldico. Kasi hindi ko pwedeng ibaliwala yung sinabi ng mga engineer na sila mismo ang nagdi-deliver ng pera. Volume na 100 million or billion. Ginamit pa yung hotel. Natandaan niyo yung sinabi ni Congressman, ni Mayor Magalong?
Nalaman niya na meron daw isang congressman na lasing, pinagyabang doon sa nag-deliver ng pagkain. Binuksan yung pinto o ng isang unit at doon nakita yung talagang sangkatutak na pera. Ito na siguro yun. So kung hindi nagkakasya yung pera sa hotel or sa kanilang hideout, dinadala na doon sa bahay, sa Valle Verde. Inamin niya ni Alcantara at ni Hernandez sa kailang sinumpaang salaysay. Napakabigat pong paratang yan. Napakabigat pong ebidensya niyan. Kaya si Saldico ay dapat isalang, kung hindi man sa Blue Ribbon Committee, ay dyan sa Independent Commission for Infrastructure Fact-Finding Committee, Office of the President. Ay until now, kahit nasa abroad, alam naman ni Saldico kung ano ang nangyayari. Alam na siya ay idinidiin na. Alam na may mga umami na, pero until now, hindi pa ko siya nagpapaliwanag. Baka inaaral pa kung ano kanyang gagawin. So, bilyon-bilyon po ito. Hindi biro. Okay? Na talagang pera ng bayan ang kanilang pinagparti-partihan, pinag-interesan. Kaya tayo binaha sa Metro Manila at sa mga lalawigan. All over the Philippines, binaha. Kasi substandard at saka ghost project. Dahil nga po tinipid na wala yung project, dahil yung obligasyong 25 to 30% sa mga proponent na politiko. Iba pa yung mapupunta sa district engineer, sa gobyerno, taga DPWs na korap, iba pa yung mapupunta sa kontraktor. Kaya pag 30% ang kinuha ng proponent, magkano pa ang matitirang pera? 30%, 40% na lang. 60 hanggang 70% ang pinagparti-partihan ng lahat ng korap na sangkot dito sa anomalyang ito. Ganyang kagarapal, ganyan pong katindi ang ginawa sa atin. Sinong hindi magagalit? Sinong Pilipinong hindi talaga maluluha at sisigaw ng katarungan at ibalik ang pera at ipakulong ang lahat ng sangkot dito? Kasi kung 60 to 70%, wala talagang mangyayari. Kaya pala yung mga project pagkatapos ng 6 na buwan, 1 taon bumibigay kasi substandard lahat, tinipid dahil sa kickback, dahil sa partihan, dahil sa kanilang matataas na kinukuhang komisyon sa bawat pera ng mamamayang Pilipino. Wow! Kaya ulit, ang tanong ko, sino ang boss? Sino ang pinaka-mastermind? Naniniwala ako sa aking opinion, hindi lang si Congressman Saldico. Mayroon pang mas mataas sa kanya. Please like and share.